members. If you are a teacher, you also have authority over your students. So you can pray over them kasi you are the second parents, no, in loco parentis, no, ng mga bata. So yun, sa tao ganun, kapag ikaw ay pinagkatiwalaan ng obligasyon ng mga laga sa mga tao na yan, you have spiritual authority. And then sa things, sa mga bagay-bagay, sa mga bagay-bagay na pag-aari mo, you have authority over them because yun ay property mo. Sa lugar, sa bahay mo, since ikaw ang may-ari nung bahay mo, so you have spiritual authority over the place. Kung ikaw ay basta ang may-ari ka ng lugar na ito or ikaw ang head sa lugar na yan, so you have spiritual authority over them. Pero kung hindi naman ikaw ang may-ari nun, halimbawa, bahay ng kaibigan mo, bahay ng kakilala mo, o bahay ng kung sino-sino, you do not have any spiritual authority over that place. So therefore, dalawang klase ng prayers ang pwedeng gamitin. So number one, meron tayong tinatawag na imperative, yung prayer of command in terms of sa deliverance prayers kasi meron tayong command prayer, no? Meron tayo ibig sabihin niyan, directly you command the spirit, no, in the name of Jesus because you have spiritual authority. But if you do not have spiritual authority, what prayer could you use? You can use prayers of supplication. So ano po yung pagkakaiba nun? Yung prayers ng command prayer or imperative prayer tsaka yung prayers of supplication. So ang imperative prayer, you directly command the spirit, in the name of Jesus Christ, I command you, no, get out from this place, no? Yun, directly kino-command mo yung spirit in the name of Jesus. Because you have spiritual authority. But if you do not have spiritual authority, you can use prayers of supplication. That means you directly call God, no, in prayer so that God will deal with that spirit. For example, dear Lord Jesus Christ, we ask you to liberate this place from any kind of demonic bondage from the Lord Jesus Christ. No, you ask the Lord Jesus Christ, not directly commanding the spirit kasi wala kang spiritual authority. Whereas kapag meron kang spiritual authority, you can command the spirit. No, in the name of Jesus, I command you. Pero kapag wala, you ask the Lord Jesus Christ to do the expulsion of the spirit. So yun po yun. Okay? So yan. And then pahabol po, kung ang isang Katoliko ay gustong magpa-deliverance prayer sa isang exorcist priest, ano po ba ang procedure? Well, usually, pwede naman any priest, no, could do the deliverance prayers. No? Kasi yung deliverance prayers, considered siya as minor exorcism. Ang pagkakaiba lamang po ng parish priest at exorcist priest, the exorcist can use the Roman ritual, the rite of exorcism, especially for the possessed. But any parish priest could do the deliverance prayers, no? Because they have spiritual authority over their parishioners. So yun po yun. Minor exorcism. Basta, as long it's a minor exorcism, any priest can do that. But ang pagkakaiba lang, the exorcist can use the Roman ritual of exorcism, the solemn rite of exorcism. Kaya, kasi akala nung iba, exorcist lang po yung yung makakagawa nun. Yes, exorcist can do the Roman ritual prayer, the solemn rite of exorcism. But the minor exorcism, any priest can do that, no? Using the standard prayer of deliverance, no? Kaya yung mga nagpapabless po dyan ng bahay, you can also ask your parish priest to bless your house, especially kapag may mga manifestations, but using the minor exorcism or prayers of deliverance. Pagpatuloy po natin yung ating tinatalakay kanina. So, pinag-usapan natin yung mga purpose, yung operations, and then ngayon, means, no? Means ng mga curses, ng mga spells na yan, no? Number one is through hexes and spells. Pag sinabi nating means, ito yung nagiging vehicle to send curse, no? Through hexes and spells. Pag sinabi nating hexes or spells,
ito yung tinatawag nating magmamanufacture ka ng mga object out of strange materials na may symbolic value, no, na to tangible sign to do harm. Na example nito, as I said kanina, puppets, meat with pins, bones ng namatay, no? Meron yan sa probinsya, may mga ginagawang anting-anting nga yun, yung mga kinukuha yung buto sa tuhod, no? Ginagawang agimat o anting-anting, no? Blood, toads, no? Ginagamit din yan, yung mga palaka, chickens, and insects. At ito yung mga most commonly used means to achieve evil, no? Yung mga object na yan, no? Yung mga talismans, etc. And then with evil eye, no? With evil eye, yan yung mga sample ng mga hexes or spells through objects. Yan yung nagiging vehicle, no, para ipadala yung mga curses and spells and hexes. Pangalawa, may evil eye tayong tinatawag, no? Yung evil eye ay example nito ay usog, no, yung mga balis-balis sa Philippine setting. So evil eye sa pamamagitan ng pagtingin, sa pamamagitan ng paghawak, pagtapik. Yan ha. So yung curses na ipapadala to evil eye, tingin, titig, tapik. Yung iba may tinatawag na mga palipad hangin, yung mga ganyan, no, yung causing headache. So yun, no? Ang tawag natin is evil eye. Mamaya, pag-usapan natin yan. Or pwede rin, ayan, tingin. Or with the telephone. So whether in silence, word, breath, or something else, pwede rin pala magpadala ng curses or hexes or spells through telephone. No? Kaya iingat din tayo. So evil eye. So pag sinabi nating evil eye, it is a human look, no, believed to cause harm to someone or something. Yung balis or yung usog na tinatawag yan sa Pilipinas, meron tayong phenomenon yan, usog or balis, na kapag tingin lang, nakatuwaan, no, nagkakaroon ng sakit, no, o kaya na usog yung napagkatuwaan yung puno, o hindi na namunga, namatay, o pwede yan, no. So yun ang tawag doon is balis or usog. No, for example, yung buntis, nagdilihi, ang sinasabi, no, meron din gutom, etc. And then the effect of this ay yung taong nausog o nabalis ay sumakit yung tiyan, sumakit yung ulo, nawala yung appetite. So, sa Pilipinas, ang ginagawa natin dyan, kadalasan, ay nilalawayan. May mga ganun-ganun, nilalaway-lawayan, ano? So yan, no? So evil eye is a human look believed to cause harm to someone or something. The harm may have come in the form of anything from a minor misfortune to disease, injury, or even death. No, symptoms of illness caused by the evil eye include loss of appetite, excessive yawning, hiccups, vomiting, and fever. Yung mga balis-balis. Sa Philippine setting po, ang tawag natin dyan ay usog. Ayan, usog or balis. No? Ayan, napagkatuwaan yung bata sumakit ang tiyan, sumakit yung ulo, nag-iyak-iyak kasi nabalis siya, usog siya. Kaya kadalasan pera usog, nilalagay yung laway sa daliri para tawag dito, gumaling sa kanilang mga usog-usog. So meron tayong ganyan na nangyayari, no? Kaya nagsuot ng mga ganito, no? Mga bata, no, yung mga ganyan, pag may mga binibinyagan, no, may suot-suot na ganyan, etc. Ito po ay mga tinatawag na occult object po ito. So we discourage the use of this. Pag binuksan niyan, kung ano-ano mga nandiyan dyan, mga dyaryo, may mga buto-buto, may mga tawas, etc. Lalo na yung mga bata, yung amulet na ito, pera usog na ito, no? You know, to counteract the effect of the evil eye and usog, no, in a person, ay usually ay kailangan ng prayers, no, deliverance prayers, and also yung use of mga sacramentals. So instead of using yung mga red na object na yung sinusuot ng mga bata, use Saint Benedict's medal instead.
no? Because the Saint Benedict's medal is a medal with exorcism prayer. Alam po niyo yung Saint Benedict's medal, no? Yung may mga letter, may cross, tapos may image si Saint Benedict, may mga letters. Yun po ay exorcism prayer. So, kung meron kayong Saint Benedict's medal, see to it na napablesan siya using the prayer of exorcism and prayer of blessing sa medal ni Saint Benedict. Hindi lang basta-basta yan babas-basa ng pari na kung ano-anong words ang ginagamit, sapagkat meron talagang specific exorcism prayer and prayer of blessing para sa medal ni Saint Benedict. Kaya yun yung isa sa mga ginagamit nating sacramental. Hindi po ito agimat, ha? Hindi po ito pangontra, hindi po ito anting-anting, kundi ito'y sacramental, na kung saan ito ay instrumento for us to receive, no? To prepare ourselves to receive God's graces. So, yun. And then, how do we protect ourselves from curses? Ito na. So, how to protect ourselves from those curses? Yung binanggit ko kanina, lahat ng yan, no? How to protect ourselves. Number 1, protection on the level of our soul. Ano daw yan? In this case, kailangan natin to be in the state of grace. No? Kasi kapag ang tao ay nasa state of sin, madaling kapitan. Kasi sa spiritual warfare, negative attracts negative. Kapag ang tao maraming negative, pag sinabing negative, kasalanan, na hindi na ikukumpisal, mga galit, inanakit, sama ng loob, yung mga heart's baggages, kapag maraming laman ang puso ng tao na ganyan, so ibig sabihin, maaari siyang lapitan. Kaya we need to have that protection on the level of our soul. Kaya napaka-importante, we are living in the state of grace, not in the state of sin. Kapag tayo nagkakasala, so ibig sabihin, tayo ay nasa state of sin. That is why we need to be restored to be in the state of grace sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. No, napaka-importante po mga kapanalig ang sakramento ng kumpisal. No, because confession is more powerful than exorcism. Tandaan po niyan, ha? Confession is more powerful than exorcism. Kung sa exorcism binubugaw niya yung demonyo, sa confession tinatanggal niya yung kinakapitan ng demonyo. Kung wala nang kakapitan ng demonyo, hindi siya makakakapit sa tao. Kung exorcism lang, bubugawin lang niya ang demonyo, pero kung nandiyan pa rin sa iyo kinakapitan niya, babalik at babalik lang sila. Para daw yan na halimbawa sa isang lamesa, merong maruming bagay. Kapag merong maruming bagay at nangangamoy, ano nangyayari? Dadapo sa kanya ang langaw. O ikaw naman, ang gagawin mo, bubugawin mo yung langaw. O umalis yung langaw. Pagkaalis ng langaw, makalipas ang ilang sandali, babalik ulit siya. Bubugawin mo ulit. Aalis siya. And then babalik ulit. Bubugawin mo ulit. Parang ganito yan, ano? Yung exorcism, tutulungan tayong bugawin yung langaw na kumakapit dun sa lugar na yan. But, the sacrament of confession, lilinisin niya yung binabalik-balikan ng langaw. Para wala na siyang babalik-balikan. Kaya magkatuwang yung dalawang yan, no? Confession and exorcism. But confession is more powerful than exorcism. Kaya ang confession, isang pamamaraan to protect ourselves on the level of the soul. Yan po yan mga kapanalig. Protection on the level of the soul. And then second is protection on the level of the mind and the will. Ito naman yung pamumuhay natin ng tinatawag nating living a life ng mga virtues, yung prudence, temperance, lahat ng yan, living a virtuous life. No, theological virtues yan, yung faith, hope, love, nangunguna sa puso natin yan. Mahalaga yan, no? They are being fortified by the actual grace na natatanggap natin sa mga sakramento. Kaya, yung protection natin will be on the level of the soul and the level of the mind
and the level of the will. O yan. Treating demonic oppression and obsession. Pag-usapan muna natin, paano ba ang isang tao ay nahuhulog, nagiging biktima ng kaaway, ng demonyo? Paano ba siya nahuhulog? Then, una ay, alam naman po natin, ang ordinaryong activity ng demonyo ay tukso. And then, pag sinabi natin extraordinary activity, meron tayong tinatawag na possession, yung pagsanib, na kung saan ang demonyo sumasapi sa katawan ng tao. Ito yung pangalawa, yung patatalakayin natin, yung demonic obsession o pambubuyo, na kung saan ang demonyo ay inaatake niya yung isip ng tao, na kung saan ginagambala niya yung pag-iisip ng tao, maraming mga pumapasok sa kaisipan ng tao. And then pangatlo, yung tinatawag natin demonic oppression or paniniil, o pwedeng physical, o pwedeng sa mga ugnayan, o pwedeng sa aspetong pinansyal, ikabubuhay, maging sa kaligayahan, kagalakan sa buhay. At meron tayong tinatawag na infestation o pamumugad, o pwedeng sa bahay, sa lugar, sa hayop o sa mga bagay. At kanina nga, sabi natin, paano bang isang tao nahuhulog sa kamay ng demonyo? Pues tandaan po natin, walang nangyayari na walang pahintulot ang Diyos. Alam po natin yan, base sa karanasan ng mga santo at mga banal, maging sa mga tauhan sa Biblia, kay Job, siya ay na-oppress ng demonyo, pero with God's permission. So, yun yung ating panghahawakan. Pangalawa, ito, kapag merong presensya ng tinatawag nating moral and spiritual opening sa buhay ng tao, o pwede yan yung pamumuhay ng makasalanan, yung sinful lifestyle, o pwede rin na ang tao ay merong involvement sa occult or sa mga New Age practices. Kasama na din dyan kung meron ka mga ancestors na nagpa-practice o kabilang sa mga occult people and occult persons, occult groups. So yan. And then kapag ang tao mayroong karanasan ng trauma or abuses sa kanyang pagkabata, maraming mga pang-aabusong naganap sa kanya, so nag-iwan ito ng mga negatibo sa kanyang puso, sa kanyang emotion, sa kanyang kalooban, na nagiging paraan ng kaaway para siya ay humapit. And then kapag ang tao maraming mga hindi pagpapatawad sa kanyang puso, unforgiveness, because yan yung tinatawag nating backdoor ng demonyo, ng kaaway, sa buhay ng tao. And now, paano nga ba natin i-handle itong mga kaso natin ng demonic obsession and oppression? Pag sinabing obsession, pambubuyo, ginagambala ang isip, and then oppression ay merong physical na pag-atake ang kaaway. So demonic obsession, pag sinabi natin obsession, ito yung intense, sudden, persistent, ongoing, and uncontrollable attack on the mind of the person. Parang hindi ka makawala, may gumagambala sa iyong isip, May mga random and obsessive thoughts that, though often absurd, are so intense that the victim is unable to free himself. Parang hindi ka makawala, parang kang nakakulong. May mga taong ganyan, parang kinukulong yung kanilang isip ng demonyo, hostage, to the devil, ang tawag natin dyan. May mga visual and auditory hallucinations, may nakikita, may nadidinig, nararanasan niya na hindi naman nakikita at hindi naman nadidinig ng iba. At according to Father Francesco Bamonte, siya po isang exorcist ng Diocese of Rome, sabi niya, characteristics niyang obsession is thoughts and impulses that urge people to harm others, manakit, yung kaisipan na manakit ng kapwa. O kaya, make people think that only a pact with Satan can get them out of their troubles or bring them success. Yung pagkakaroon ng ugnayan, pagkakaroon ng tinatawag nating kasunduan sa kaaway ay magbibigay sa kanila ng tagumpay sa kanilang buhay, kayamanan, at makapagpapalaya sa kanila sa anumang kanilang dinadana sa buhay. They are thinking of that. And then, thoughts to profane the Eucharist. May mga taong ganyan, yung pambabastos sa Eucharistia. And then, ito rin, bahagi ng demonic obsession, ginulo ng demonyo ang isip ng tao, and in the end, nag-commit ng suicide, nagpakamatay. Kasi parang may bumubulong, magpakamatay ka, kitilin mo yung buhay. So, gawa yan ng kaaway. And then also, ay ginagambala din ang pagtulog ng tao. May mga panaginip, may mga bangungot na nagiging dahilan bakit
hindi nagkakaroon ng maayos na tulog ang tao, nagbibigay ng takot, nagbibigay ng pangamba sa kanyang buhay. No? So yan, no? Parang may dumadagan. So bahagi din yan. Or included here is the compulsive nature of habitual sin. Ibig sabihin po niyan, meron kang kasalanan na gusto mo nang iwanan, gusto mo nang iwasan, pero ang hirap mong bitiwan. No? Gusto mo nang makalaya sa kasalanan na ito, pero napakahirap. No? Sa mga oras na lalakad ka na pasulong, parang may humihila sa pababa. No? So yun. That's the habitual, yung compulsive nature of habitual sin. Someone or something is pulling you down para hindi ka lumago at hindi ka magtagumpay sa kagustuhan mo na makalaya sa kasalanan. Yun yung demonic obsession. Now, when we say demonic oppression, so ito naman yung pwedeng in a form of external physical attack. May physical silang pag-atake. May sakit na nararanasan na gawa ng kaaway. Kung yung kanina, ang inaatake niya is isip, that's obsession or pambubuyo. Ito naman ngayon is namimisikal na siya, nang-aatake na siya physically. Pwedeng sa kalusugan, no, may mga kaso po tayo na ganyan, na ang demonyo can also provoke sickness. May mga tao na marami ng mga doktor ang pinuntahan, nagpa-laboratory examinations, nagpa-ultrasound, nagpa-MRI, magagaling na doktor na ang mga pinuntahan, pero unti-unting nagde-deteriorate yung kanilang kalusugan. Hindi ma-detect o hindi ma-identify ng doktor kung ano ba talaga ang kanilang karamdaman. Pati mga gamot, parang walang epekto, unti-unting ang kalusugan ay bumabagsak. So po pwedeng because the person is being attacked by the enemy. Oppression, tawag natin dyan. Oppression sa pamamagitan ng health. Marami po tayong ganyan sa Bible, di ba? May mga tao sa Biblia na ang kanilang sakit, ang kanilang karamdaman ay hindi lang talaga natural na karamdaman, kundi karamdaman na gawa ng demonyo. Yung pinagaling ni Jesus na babaeng hukot, alam naman natin yung kanyang pagkahukot ay hindi lang natural na karamdaman, kundi karamdaman gawa ng demonyo. Pangalawa, meron din yung the mute and the deaf, no? Yung kanyang pagkapipi, pagkautal, pagkabingi, hindi lang talaga natural na pagkautal at pagkabingi, kundi ito'y gawa ng demonyo. Kaya ang tawag natin yan is oppression sa pamamagitan ng health. Inaatake ang kalusugan ng tao. Pag sinabi nating demonic oppression, ito'y paniniil ng demonyo, number one, partikular sa kalusugan ng tao. Meron po tayong question mula po sa ating Facebook Live, no? Sa ating programa, mula po kay Salome Guevara, no? Sabi po niya dito, no, good afternoon, Reverend Father Daniel. Ask ko po, totoo po ba yung tinatawag nila na galaw tao, na kahit po ipagamot ay di gumagaling? At ano po ba ang dapat gawin upang mawala ito? Ito po yung sinasabi natin, no? Yung galaw tao, ito'y tinatawag nating demonic oppression. Kasi ang demonic oppression, po pwede siya na directly or indirectly. Dalawang klase po yan, ha? Pag sinabi nating directly, direkta ang demonyo, nagbibigay ng sakit, nagbibigay ng karamdaman sa tao. Pwede rin namang indirectly na sa pamamagitan ng ibang tao, po pwedeng magkaroon ng sakit yung isang tao dahil sa inggit, dahil sa galit, no? Kumbaga, kumonsulta, humingi ng tulong sa isang taong mayroong kapangyarihan na tinatawag nating black magic o kapangyarihang itim na mula sa demonyo para bigyan ng sakit o karamdaman ang isang tao. And therefore, the nature ng sakit na ito is something spiritual, something demonic. Kaya kahit na magpadoktor ka na magpadoktor, anong klaseng gamot ang ibigay sa iyo, walang nangyayari. No, nagiging ineffective yung mga medicine kasi ang iyong sakit ay pwedeng gawa ng demonyo through galaw tao. So ibig sabihin, kailangan mong gamitin dyan na means para ikaw ay gumaling, para ikaw ay lumaya, ay yung tinatawag nating mga spiritual means. No, mamaya, pag-uusapan natin ano ba yung mga spiritual means para tayo gumaling mula sa demonic obsession and demonic oppression. Kaya, ang sagot po natin dyan, kaya Salome Guevara, totoo po na may galaw tao. Yan po ay gawa ng demonyo, gawa ng kaawa. It is something
spiritual, no? Kaya kailangan ang ating mga gagamiting means ay something spiritual din para malabanan at para gumaling yung taong nakaka-experience ng demonic oppression through health or yung mga galaw tao na yan. Okay? So tayo po'y magpapatuloy. Pangalawa, na pwede rin nilang gambalain sa tao yung tinatawag nating relationships, ugnayan. No, ibig sabihin, ang demonyo po pwede rin siyang mag-cause ng pagkasira, no? Pagkasira ng ugnayan sa pamilya, sa mga mag-asawa, no? Lalo na 'yan. Lalo na ngayon, no? Ang gusto ng demonyo sirain ang pamilya, no? Sirain ang sa pamamagitan ng pagsira sa ugnayan ng mag-asawa. Kaya gagawin ng demonyong lahat para masira ang pamilya. Kaya napaka-importante na pangalagaan ang sakramento ng kasal. Sapagkat kapag nawasak o nasira no, itong sakramento na ito, mawawasak din at masisira ang pamilya. So yun, destroys marriages, and then breaks up engagement, foster fights in the families, mga away-away sa pamilya, magkakapamilya, nag-away-away, wala namang mga natural na kadahilanan, bigla-bigla na lang mag-aaway sa pamilya, mga magkakapatid, away-away, magpipinsan, mag-away-away. No, pinahihina nito at pinawasak yung pakikipagkaibigan, no? Yung friendships, ending in the desire for isolation. Kaya gugustuhin mo na lang na mapag-isa ka na lang. Kasi yan ang talagang gawain ng demonyo, is ihiwalay ang tao sa kanyang kapwa sa pamamagitan ng kaya pag-aawayin kayo, no, it will sow division. Kaya nga ang tawag sa demonyo ay diablo, diba? Pag sinabi nating diablo means to divide and to separate. Kaya bukod sa ang inaatake ng demonyo is kalusugan, bukod sa health, the devil also attacks relationships, family, asawa, ibigan, community, mga organizations, mga magkakasama sa opisina. So lahat ng yan ang kanyang gusto is sirain at wasakin. Kaya part yan ng demonic oppression, no? Relationship. Pangatlo, business. Pwede yan, or job. Yung iyong financial stability, no? Pwede ring gambalain ng demonyo yung kabuhayan ng tao, no? It includes impossibility to find work. Hindi ka makahanap ng trabaho, apply ka ng apply, dahil mo nang pinag-applyan, so wala lang, parang walang nangyayari, no? Or when it seems that a job offer is certain, no, kumbaga parang inaasahan mo na ito, makukuha ka na dito, and then eventually wala din, bumagsak din, no? And then yung mga wealthy suddenly forced into poverty, business started to fail, bumabagsak yung negosyo, bumabagsak yung business, yung employee nawawalan ng trabaho, at laging walang kadahilanan. So walang explanation. Kasi kung pwedeng ginagambala ng demonyo ang economic status o financial stability ng iyong buhay. So kaya tatlo yan, ha? Yung health, kalusugan, pangalawa, ugnayan, relationship, and then pangatlo, yung financial or economic condition ng tao. So, pwede yan. And then, ayan, enjoyment of life. Hindi mo na ma-enjoy yung buhay. Parang walang galak. No? Kung gusto mo na lang, lagi ka na lang malungkot sa buhay. So, kasi ang demonyo ang nagbibigay ng kalungkutan na yan. And then, eventually, hahangarin mo na lang na magpakamatay because of despair. So, kaya nangyayari, may mga tao na nagkukumit ng suicide. Kaya yun. Demonic obsession and demonic oppression. And then, how do we understand? Paano ba natin maunawaan at maintindihan ang galaw, no, yung ng demonyo sa ating buhay? Sabi ko nga sa inyo kanina, meron tayong tinatawag na physical attack. No? Pag sinabi nating physical attack, direct, no? Direkta coming from the devil, direkta coming from the enemy. Inaatake ka, nagkakaroon ka ng sickness, ayan, no? Sakit o karamdaman, gawa ng tinatawag dating infesting spirits, o pwedeng sa bahay, sa puno, sa nature,
o tinatawag nating elemental spirits, laman lupa, engkanto, na matanda ka, na engkanto ka kasi naapakan mo, naihian mo, nasira mo yung bahay nila, etc. So yan po yan. Ang tawag natin is direct physical attack dahil nakagawa ka ng nasaktan mo sila o kung ano man yan, nagambala mo sila, bibigyan ka ng sakit o karamdaman, mamamaga ang paa, lalagnatin, no, namamaga yung ganito, masakit ang ulo. Unang pamamaraan yung direct physical attack. Sabi ko nga po sa inyo kanina, nagbibigay ng sakit at karamdaman, yung mga tinatawag nating elemental spirits, mga laman lupa, mga engkanto, kapag nakagawa ka ng masama sa kanila. Kaya nga tayong mga Pilipino, ayan, kapag merong pupunta sa isang lugar, nagtabi-tabi po, tabi-tabi po. Actually, ang tabi-tabi po ay isang form of submission. That means, nagsinasabit mo yung sarili mo sa kanila. So, instead of tabi-tabi po, you have to command them, in the name of Jesus, I command you, get away from this place. Instead of saying tabi-tabi po, because this is a form of submission. You submit yourself. Now, eto na, no? Inaatake ang tao sa 5 senses natin. Ano yan? Number 1, sense of seeing, eyes. No? May mga nakikita, no? May mga nakikita, especially, may nakikita ka na hindi nakikita ng iba. So you are being harassed through the sense of sight, eyes. Pangalawa, ears. O pwede rin yan na nakakarinig ng mga bagay-bagay na hindi naman naririnig ng iba. O dili kaya, may naririnig na boses na magpakamatay, saktan si ganito, gawin yung ganyan, hindi ka mahal ng Diyos, hindi ka mahal ng mga magulang mo. So, pwedeng gamitin ng demonyo itong ating sense of hearing para i-oppress tayo. Kaya, napaka-importante na we consecrate, no, our sense of hearing. And then touch. So, minsan, may mga pagkakataon na habang natutulog, merong gumagambala sa pamamagitan ng parang may nandadagan. Nangyayari po yan, ano? May humahawak sa kamay, may humahawak sa paa, merong parang dinadaganan ka, merong parang nire-rape, no? Meron po tayong mga cases po na ganyan, ano? Yung sexual harassment during time ng sleeping po nila, no? Ay, nakuhubaran, no, nilililis yung suot na damit, no? And then parang may pumapatong sa kanila. So we call that yung phenomena ng incubus at succubus, no? Yung sexual harassment coming from the incubus and succubus spirits, no? So yun, touch. O kaya meron namang paggising, may parang mga pasak-pasak, no? May mga ganyan. No, that's also part of touch. No? And then smell. Especially nangyayari ito sa isang infested na lugar, no? Nagkakaroon ng mga foul odors, no, sulfuric odor, na kahit anong gawin mo, no, lagyan mo na ng mga pabango, Glade, lahat ng yan, parang hindi mawala-wala, no? So pwede yan. O kaya next is yung taste, no? Pwede rin naman yan. Yung pagkain nagiging unpalatable para doon sa taste buds ng tao, no? Of course, gagamiting paraan niya ng demonyo para hindi ka makakain ng maayos. Not because merong COVID, kung hindi nais na pababain ang iyong kalusugan, no? Pahinain ng kalusugan ng tao kapag hindi kumakain. So yun yung sa iba't ibang senses, no? Attacks on different senses ng tao. Eyes, ears, touch, smell, and taste. And then also, pwede rin yung harassment sa iba't ibang area sa buhay ng tao. No, number 1, pwede rin sa tinatawag nating emotions, no? Pag sinabi nating emotions, nagkakaroon ka ng parang mga uncaused depression, anger, fear, may bigla ka na lang matatakot, kinakabahan, nagagalit, because evil spirits can also trigger emotions. Nakakapag-trigger sila ng emotion para magalit ka, para sumama ang loob mo, para matakot ka, and then in the end, depression. No? So yun. And then pangalawa, aside from emotions, imagination. Yung ating imagination, nagkakaroon ka ng halimbawa, during time of prayer, pwede yan. Nagkakaroon ng mga immodest image, mga sexual and blasphemous images, bigla na lamang nagpa-pop up, no, sa iyong isip, no, ginagambala ka dyan, o pwede yan.
nagpapasok ang demonyo ng mga images, no, sa isip ng tao. And then sleep. Ayan. Pag sinabi nating sleep naman, ito yung mga nightmares, mga dreams. No, common theme yan sa demonic tinatawag nating harassment, no? Yung mga blood, violence, including end of the world scenarios, etc. Parang may kumukuha sa iyo. So yan, sa sleep yan. And even memory, no? Pwede nilang i-harass yung ating memory. Sa paanong paraan? Kapag merong masyadong pag-alala sa mga past hurts and traumatic experiences na nagdudulot ng depression sa tao. Kaya we cannot move forward, we cannot move on kasi parang may humihila sa iyo. Gusto mo nang makalaya, gusto mo nang makawala sa mga mapapait na karanasan na ito, sa mga alaala ng mga lumipas na mga negatibo. Ang kaaway is pilit na ibinabalik sa iyong kaisipan, ibinabalik sa iyong memorya, no? Yung mga negatibong mga bagay-bagay na ito. Kaya ikaw naman, ano ang magiging dulot nito sa iyo? Hatred, unforgiveness. No, itong dalawang to ha, yung hatred and unforgiveness are two of the most powerful forces, no, that keep demons attached to the person. Remember that. No? Tandaan po ninyo ito, mga kapanalig ha. Dalawang powerful forces sa emotions ng tao na nag-a-attach ang demonyo, no? Hatred and unforgiveness. Ayan yan ha. Dalawang powerful forces that keep demons attached to the person. Kapag marami kang galit, no? Marami kang hindi pagpapatawad sa iyong puso, no? Yan yung kinakapitan ng demonyo. Sabi nga natin kanina, ito yung mga spiritual openings ng tao, no? And then, aside from memory, pwede rin sa spiritual, kasi the devil can also cause dryness in prayer, no? And spiritual desolation, as well as spiritual decline. May mga tao na bigla na lang babagsak yung kanilang spiritual na buhay. Dati-dati, nagsisimba, nagdadasal, nagro-rosaryo, nagkamukat-mukat, ayaw nang magsimba, ayaw nang pumasok sa simbahan, ayaw nang magdasal, ayaw nang magrosaryo. No, galit na pag niyayaya mong magsimba. Tapos kung ikaw naman ang kapamilya niya, pag nagsisimba ka, nagagalit sa'yo, pinaparatangan ka, o nagpabibitaw ng mga masakit na salita, po pwede yan, no? The devil can cause that, no? Kaya spiritual aspect, spiritual component, no? So yun, kailangan nating malaman at matutunan yan sapagkat bahagi iyan ng tinatawag nating demonic oppression. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, ang topic natin ngayon is how to treat demonic obsession and oppression. Paano ba ang tao makakalaya sa, no, tinatawag nating pambubuyo ng demonyo, demonic obsession, paggambala sa isip ng tao ng demonyo, at demonic oppression, paniniil ng demonyo sa pamamagitan ng health, relationship, economic condition, enjoyment of life. So yun. Now, remember that curse is a form of demonic oppression. Sumpa, no? Hulam, bahagi din yan. Spells and curses. Very generic po yan, yung curse na yan. No? Pag sinabi nating curse, no? Ang ibig sabihin po niya na curse ay harming others through demonic intervention. Pananakit, paniniil, pagbibigay ng karamdaman, sakit sa ibang tao sa pamamagitan ng tulong ng demonyo. So, pwede yan. Ang kadalasan, itong mga sumpa na ito, mga kulam na ito, etc. ay because of the reason of hatred, dahil galit, dahil naiinggit, or you would like to take revenge. Kaya through a spell, no, merong curse or spell, ay na-conjure ng spirit sa pamamagitan ng occult practitioners. So, para makapanakit ka ng kapwa, so ano ang vehicle? Ayan, curses or spells. So, yan ang nagiging vehicle para manakit ng kapwa.
So demonic oppression can also be through spells and curses. And then some signs na mayroong curse, no, sa tao. So ano yung mga signs? Number 1, chronic depression and sickness. Laging-lagi nagkakasakit.